Marcos Francisco. Atong palakpakan. Salamat kaayo Ate Melay. Ate ano? Ate Mike. Salamat kaayo sa iyong pag-adto mga sige nagkaon lang mo din aha. Hello, mga ating mga vloggers, mga influencers, mga pressers, mga press conference. Marami kayo din pressers. At siyempre ang ating mga salamat kaayo siyempre sa boss natin Sir Jamie Lopez. Thank you so much Sir Jamie sa YouTube family natin, sa I Want family, kay Ma'am Jeannie, kay Sir Mike. Thank you at ay Sir Jude, at sa mga catering, sa mga marshal, hindi isa-isa lahat. Salamat talaga sa pagpunta niyo sa pagtaksagay ng panahon sa akin, ha? Pero okay lang ba kayo? Okay lang ba din ako? Siyempre lagi ako okay. Kaya naman thank you. Bisaya, pwede si Kuan Boss Darman. Actually, Ate Melay, naglahay din akong kulba karon kay kabalo ka, grabe ang fan kay ko ni Ate Melay. And first ever din ako nag-gig na nag-post. Nagkumaan ng urog yun akong tumulong. May palakpakan pa rin tawo na. Natulong ako pero nagtawa lang nga, kaya ba rin mo mag-post for ano? Ate Melay ko, ay wait, masaway pagluha-luha. Ate, maglingkod sa ta? Sige, salamat kayo. Pasensya na ha. Salamat kayo sa iyong pagtalo. Salamat. And of course, moving on to our first surprise of the day. This is the poster reveal. Pero nagpakilala na ba kasi lahat, Jeff? Oh, ako din si Jeff. Pagbalik ako si Jeff Cabrera. Usa ko sa member sa Yes My Love. Ayan, si Jeff Cabrera. Member. Peace Duck Food. Ako taga Cebu ko, Ate Melay. Okay. Mga isog ning taga Cebu. Isog yung tayo. Pero thank you so much. Siguro, ano ba ang gusto nyo? Mag-Tagalog muna tayo or mag-Bisaya kami agad? Inikos-nikos na lang siguro. Mag-Tagalog na muna. Tagalog para maintindihan kasi yung ibang press dito, mga Tagalog ba sila. So mag-Tagalog tapos, mga Bisaya, kay marami ding mga, kabalo ba ka, alam mo ba na marami ding mga nanonood ng kuan naman ng mga Tagalog. Nagkuan lang, nakaabang lang sila sa caption. Ay sa ito kanang subtitle. Kaning ato ang technology karon kay grabe naka-high-tech no, baski unsa ka language, may Bisaya, may dire, may English, may Tagalog para masabtan sa tibuok kalibutan ang unsay content natin Melay sa mga viewers ni. True. Grabe ni gud kadaghaning mga coalizens. Pila na murag hindi na siguro natin maihap, dili na ma-count ang atong mga coalizens. I-shout out din daw ang mga coalizens naman. Okay, sa ato ang mga coalizens nga nagtanaw live na live o sa mga coalizens ka kanunay gyud nagsupport na always talaga nandyan para sa kuan naman. Welcome kayo dito sa Media Kuan. Media Kuan Season 4. Talagang welcome. Thank you sa pagbigay nyo ng time sa amin kasi alam ko ang time nyo is very precious. Maunang ka ng very overwhelmed talaga kami. Kamsam nila. Yes. Nag-skyrocket kayo ni mong show. Dili lang usa, duha, tulo, kundi Season 4 na. Atong palakpakan guys sa Ate Melay. Ayan, salamat. Diba sa mga pumubuo nito, sobrang galing nyo. Ako nag-binge watch ko kagabi na onti yung mga nakikita ko sa Facebook tanan, mga special tips ng mga viral kaayo. Akong ibalik og tanaw, grabe na entertain kayo kung usa ka fan sa imo. Wala na-relax lang ko sa akong balay nga grabe kayo yung mga kanang natural na pagpa-fan ni mo ana. She's more natural. Kaya itong palakpakan ko isang sa Ate Melay. Salamat, grabe mo. Magpapakpag niyo. Pangako sa itawan mo din ha. Pangako. Kasi siya na medyo init lang ni Hagay ka ng kuan gini siya na atas sa kuan manggurpuro ka. Siya na inaata kanang medyo kuan nag-hit dyan siya din nga season. Summer manggurpuro ang kuan. Moving on ate. And this time, ato ang naling i-reveal. Sa mga ating i-reveal no? The poster reveal of Kuan on One Season 4 and Kuan on One Quanti Belay. Nako'y pungutana. Are you ready? Ako ready na talaga ako sa poster ng Kuan on One Season 4. Misag wala kayong pakialam. Alam ko wala naman kayong pakialam. Ako lang talaga may pakialam dito. Pero thank you so much sa pagbigay nyo ng oras. Kaya naman, I am ready to see the poster of Kuan on One Season 4. Alright. Everybody, in 3, 2, 1, let's go! Kuan on One Season 4 posters here! O, ito sa video nila. Ito na ipagkita ang picture. Ayan. Na para
bang naglakaw ka sa imong O may pedestrian? mga pedestrian lane pero green niya siya ha, green lights yan ha. Bawal ba ka mag-beat sa red lights, di ba? So ayan na ang ating ba. Di ba? Parang yun ang pinuntan nyo. Akala nyo talaga yung ano talaga yung poster na poster. Maraming salamat. Pag ito si season 1, season 2, season 3, strict na si season 3, no? O si season 4. Pero naigamay si season 4. May kaunti si season 4. Akong nakita ate, paborito ka mo ang color orange. Yes. Pati pagkagawa ka, agad ka ayaw. Salamat itang kaayaw. Shout out sa naghimo ani nga poster, no? Shout out sa naggumawa ng poster na ito. Sana okay ka pa ngayon. At sana okay lang kayo dyan, ha? Yes. Kaya kwanti may na-discover kami na experience mo daw, hindi umano sa set ng 111. Ano kaya yan? Ato ang paglantawon. Ay, meron na naman video. Grabe, naka-proud kayo kay... Oh, thank you. As I see today, ate, daghan kayo kag mga bisdak ng mga guests. And usa ka privilege ngayon nga sharing on the same stage with you sa Pugo ka Bisaya. Wala na, ano na ako kasing-kasing na grabe kayo kalipay kay tagan yung chance ang mga Bisaya. Mga normal lang nga kung nag-communicate, nag-share sila mga stories, and very warm kaayong imuhang pag-welcome kanulis, especially sa mga Bisaya na natin sa Manila. Salamat kayo, Jeff. I see you as a family here in Manila, Ate Melay. Ay, salamat kayo, Jeff and Tawon. Yeah. God bless you more kasi nag-skyrocket kaayo niyang iyang show ng 1-on-1. Nakita ninyo guys, overall sa lahat ng platforms, sa digital streaming platforms, I think 30 million viewership na. Uy, salamat, salamat. 1-on-1. Salamat talaga ako. Grabe yun kayo ang suporta sa to mga kapamilya natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe ang suporta talaga. Thank you, thank you. Wala talaga kung masabi ko na thank you for the love. Eh, maunang chance atin na atong mga guests, special guests from the media, kay mag-question and answers na karon. Okay, sige. Kani wala. Sisiw ra ni Ate Melay kay kabalo ko nga everything happens for a reason. Hindi na ako malimtan. Everything happens for a reason. Yeah. This is our time now to do our question and answers. So, mao na time nga ang mga press na yun, mag-conference na yun sila. Yes. Press conference. I-warm up na yung mga esophagus ninyo. Yung mga first honors and second honors. Yeah, this time, let's start with actually, this is from Click Cebu. She's Niza Marinas. And mo niya ang question. Daghang kaayong kalamidad nga giagian ang Cebu from the past several months. Kaya unsay mohang mensahe para sa para namong murag di kaayo feel mo celebrate sa Pasko tungod sa kalisod. Ato ang Itagalog gamay mo. Tagalog na to kay may mga Tagalog na mga presa to kay ang mga mukha nila parang manununtok na sila pa. So since madami na pong mga calamities na recently visited in the country, kanang unsay message ni Melay sa mga na-affected from those typhoons na unsa kay lang ma-feel kay padung na ba yung mag-celebrate ang Pasko, malapit na yung Pasko, even if sa difficult moments. I'm sure tayo lahat talaga is nahabag talaga sa nangyari sa mga kapamilya natin sa Cebu, sa Negros, sa tanan mga naapektuhan. Grabe ang pagkahabag. Mula pa ng lindol hanggang ngayon na may bagyo. So lahat talaga tayo nahabag. All we can say naman, tayo naman lahat, hindi lang naman ako, kaya ako naman may microphone, di ba, is to pray. Prayer talaga, we will send our prayers talaga sa 2366. Sabi naman, we will send our prayers sa kanila na mga naapektuhan nga, malagpasan nila ni nga na sila'y courage na harapin ang Christmas. Kasi sino bang makaharap sa Christmas? Sabi yun ang pinagdaanan mo, di ba? But then again, prayers can move mountains. So wala tayong ibang mabigay talaga, kundi prayers talaga. Kasi hanggang ngayon, nalungkot pa rin ako, nalungkot pa rin tayong lahat sa nangyari sa kanilang lahat. So, keep praying pa rin sa kanila at keep praying pa rin sa bansa natin na wala na sarang pumasok na mga lindol, mga bagyo. Kasi talagang yun lang ang ating pag-asa.
Tinood yun na guys, prayer is the Tinood yun na. pinaka-ultimate yun na Kinahanglan na to. para makasurvive na. Kasi yun, di ba, hindi man natin unexpected mga lahat mga mangyayari dito sa atin. Well, hindi man ang ginusto natin, pero prayers talaga para ma-ready tayo kung anong mangyayari sa buhay natin. Yes. Please, all kneel. Prayers na natin. And also, unsa imuhang ito, unsa o kinsa o ano yung una dong masulod sa iyong pag-iisip when you hear the following words na love, joy, and hope. Siyempre, ang love, wala namang iba kundi si Papang Scroll. Gusto niyo ba malaman kung bakit? Ang joy naman, walang iba kundi si Estela. Grabe si Estela talaga yung magbigay sa akin ng joy. Yung bunso kong anak, grabe ang makaloko talaga yun. At ang hope naman ay anak ko si Nela. Dahil salamat Lord, hindi niya nakuha yung mukha ko. Kaya may hope ako na may lahi ako maganda. Diba ang saya niyo? Gusto niyo talaga hindi mo kung maging kamukha yung anak ko, ha? Mag-istilin kayo. Lumawa din si Jen. Diba? Nana ka-humble sa Timelay and very family-oriented siya ng pagkababae. Mo na nga, usa ka upot tagahanga. Nindot kayo yung family, diba? Nakita ninyo sa social media. All of the shared memories with her family, nandun nakita natin. And bonus na lang yun kay us, you make us happy also. Kaya itong pakpakan ang anong family niya. Pakpakan na palakpakan. Surugan talaga kami sa design ng pakpakan. And of course, we have here from Davao Digital Creators. May I call on Sir Joel Madrazo. Joel Madrazo, sorry. Hello po, Miss Melay. Hello. I'm Madrazo from Davao Digital Creators. Taga Davao po ito, Bisaya po ito. Uy, salamat sa pagkatuli mo dali, ha? Sure way. Tapos nasa adjunct na din naman. Oo. Ang Davao Digital Creators. Digital Creations. Creator. So, akong first question, wait, zoom in sa aking yan. Sige, so first question ako, since naka 4 seasons naman, so na-adjunct ko din itong first season. I think, Tapos, sa kadaghan mo guest, sino ang pinaka-nakatatak sa imuha na guest or guest na life-changing? salamat kayo Davao Digital Creations sa imong questions and for the answers. Ang nagtatak talaga sa akin, lahat naman tatak talaga. Pero meron akong isang na tumatak talaga sa akin na si Dina Wong ba? Diana Wong. Oh. Na kung mapanood mo yung kanyang available pa rin siya ha, so panoorin niyo siya. Na maraming na-misinterpret sa kanya ba, naawa ako sa kanya because during that time na medyo sa social media hindi siya namansin, na tayo mag-judge agad tayo sa kanya. Life-changing talaga yung realize mo din na sa pagka-disposa ko na, grabe pala ako natin judge kay Dina Wong, pero yun pala yung time na namatay yung tatay niya. So, hindi talaga tayo pwedeng magka-judge sa tao because may mga tao kasi may mga different feelings tayo pagising pa lang natin sa umaga pa lang may mga pinagdadaanan tayo. So, doon talaga nasabi ko na alam mo bilang nanay, ako din ang na-hurt para kay Dina Wong because siyempre may pinagdadaanan yung pamilya niya tapos bilang nanay, ang anak pa niya nasaktan, di ba? Tapos binabasa pa. So, life-changing. Can you change it? Thank you, Bella. My second question is, last na rin. So, sa success ni mo, diba, maybe big winner, tapos host, tapos naging champion pa ka sa Your Face Sounds Familiar, di ba? Tapos, ang bipot na kung madaog ka sa Rainbow Rumble, sayang. Sayang. So, for you, in your own words, what is success? What is a successful and a healthy life? Successful and a healthy life is my Mars. Mars, pakita mo yung successful, alam mo ang successful and healthy life is a life that malayo ka sa mga negativity. Is a life na malapit ka kay Lord. Kasi kapag successful ka kasi, depende sa tingin mo sa sarili mo. Kaya marami namang may mga pera, pero sa tingin nila, hindi kulang pa rin, not enough pa rin sila. Marami din wala pang pera, kayod ng kayod, pero dahil hindi malapit sa Panginoon, pa rin sila, empty
pa rin sila. So, successful and healthy life is a life that near to God and please all me. Because it's very true, ha? Kaya, yan sinasabi ko talaga lagi kayo masabi, tsak-tsak lang yan, pero pag may problema na kayo, ganyan na kayo, pero ngayon na walang problema, party! It's more na TikTok, pero pag may problema na, Lord, ibuhan na dyan ko makalapit, Lord, diba? So, successful and healthy life is malayo sa mga negativity but near to God. Thank you so much. Thank you, Gracia from Davao. Salamat, Davao Nation. Salamat. Uwi ang mga taga-Davao. Moving on from Showbiz Online Portal, from Jeffrey Perdon. Are there any special guests that to watch out for this season? Of course! Hindi pwedeng apat lang kami mag-aral. Sa season 4, ipaparinig ko sa inyo ang first 3 muna. Kasi yung iba, talagang hindi pa pwedeng sabihin para kasi ito, ititipig, baka hindi sumipo. Ititipig pa namin. So, ang top 3 na taping na namin talagang, ito kagabi talaga, hindi, kahapon, shoot lang kami kahapon. Talagang tinatago namin kasi pinaghahanap to ng buwan. Ito, ang top 3 is number 1, AZ Martinez ng Pinoy Big Brother. Grabing trending ang kanilang season. Bisaya siya from Cebu. And ang dami talaga niyang masashare ng mga wisdom din ng mga learnings. Mateo Guidichili. Sa wakas, nag-guest na po si Mateo. Si Mateo Guidichili. And then, naapagyo din na si Beauty Gonzalez. Wow! Diba? So, abangan nyo yun, na-taping na namin yan. Grabe ang mga eksplosibong mga sinabi nila sa akin at na-amaze talaga ako sa... Kasi iba talaga pag Bisaya ka interviewin eh. Parang nagiging from the root to tip ka eh. From the root to tip. So, talagang happy sila habang ini-interview ko sila. Excited for that new batch of mga bisda na interview na naman sa mga interview natin for yung mga chika-chika. Kaya, for the second question, how has one-on-one grown or evolved since the first season? Kung one grow and evolves in so many ways. In that ways, that will be your assignment. in that ways, so many ways talaga. Nag-evolve talaga siya sa mula pa lang ng aming pagtira namin sa opening namin, hanggang sa yung mga different kinds namin. May mga pakulo kami ng mga iba-iba, hanggang mayroon kaming call away. Nag-evolve talaga siya in so many ways. Kaya talagang na-happy ako dahil yung mga writers namin sa Kuan-Anuan at mga prod team namin, talagang marami silang mga iniisip na mga pakulo para talaga ma-enjoy naman at hindi ma-bored ang ating mga Kuanizens. Kaya alam mo ba yung mga Kuanizens natin, hindi ko na-bored na ako. Pero siyempre, talagang lahat iaalay talaga para sa ating mga Kuanizens. Kaya thank you, shout out to our team, Sir Mike, Ma'am Jeannie, lahat, Ma'am Franz, thank you so much. Shout out sa inyo. Dahil mga nabog yung mga bisdak ng mga sa prod, di ba? Ang bisdak na prod namin is writer, 3. Kasi dati isa pa lang writer namin season 1. Tapos salamat Panginoon, may mga kuan naman blessing. So naging 2 na. Hanggang ngayon 3 na. And then, ang Bisaya din, yung boss namin, Sir Mike, yun lang ang Bisaya. Nothing more, nothing less. Cameraman, Tagalog lahat. Audio man, Tagalog lahat. So, ang Bisaya lang 4 lang kami sa set. Doon kaya collaborative effort na mabuo lang itong kuan naman. Yes. Sobrang saludo guys sa production. And moving, we have from BYXC or Big's Bus and Abante. Big's Bus. Ito ang favorite ko. Hello po. Hi, Hi, congratulations. Grabe no, parang kailan lang. Season 1 ngayon, season 4. Salamat. Halos lahat ng season mo may press ko na. Salamat naman, Big's Boy. Bilang member ka ng Big's Battalion. Big's Battalion. Sino niya galing yun, Beck? I represent Bex. Thank you so much. Pagpunta talaga siya pag kay lagi talaga. Buti ko kung mapahamak doon last time mo interview, no? Oo, kaya. Okay lang yun. Love ka naman ng mga tao. I love you too. Oo, pero Mel, ikaw ba, do you own your show? Do you watch your show? Hindi ko pwedeng ma-own ang show. Ibilis naman. Pinapanood ba yung show mo? Of course, binawatch ko ang show ko kasi minsan talaga mapasarap yung usapan namin ng mga Bisaya. May mga wording
feelings kami na hindi namin baka naman mapalabas yun. So, I watch my own show. Pero ikaw ba nagiging kritiko ka ng sarili mo? Of course! Ano yung usually na parang kinokomento mo sa pag-host mo? Yung ano din yung comment nyo, okay ako, okay naman itong lahat na nagkano, pero pangit naman ito ganun lahat sinasabi ko talaga, pero wala akong magagawa. Yan na talaga yung lumabas dun sa video, so inikritik ko naman, pero pag yung mga beyond the belt na below the belt below the belt, kayo ba na parang gusto nyo piliin, hindi ko na talaga pinapalabas, kaya medyo delikado na yun, hindi pwede kayo. Siyempre, masarap usapan, madelikado. Pero yung management ba, minsan pinapayuhan ka or ina-advisean ka or may mga komento sa'yo? Yes, may mga open talaga tayo lahat sa mga komento. Hindi tayo pwede maging sarado. Feeling naman tayo, sino tayo mga magaling. So may mga advice sila na bawal ganitong sabihin, bawal ang mga vulgar na words. Kasi syempre may mga kabataan tayo na nanonood, lalo na mga Bisaya. So open tayo sa ganyan. At bawal din itong mga ganito na topic sabihin. Kasi syempre sensitive yung ating guest. Sa 4 na seasons ng programa mo, meron na bang guest or naka-work ka na nag-attitude, naging cause of delay? So far, salamat Lord, wala naman. Baka natakot sa'yo? Hindi siya matakot sa akin kasi ako, welcoming naman ako kasi ako ba ang dapat kumbaba sa kanila kay thank you Lord. Sumama sila sa guesting namin in our own little show. So, wala naman, thank you Lord, excited sila lahat na magsali talaga sa kung ano-anuan kasi yung pagkabisaya nila parang kumukulo-kulo, gusto talaga nilang ma-interview sila, gusto nilang magsalita ng pagkabisaya. Wow, Bells, thank you! Thank you so much! Big bus mo grabe talaga. Matagal na isa. Tinuod yun natin, yung mga na-interview ni mo, nagpasalamat nga sila kasi meron silang platform, yung avenue sa kung ano-anuan kasi doon nila na-express, very free sila, talking to the Bisaya language, yung culture. Kasi di man natin yun mahalik yan, hindi namin sometimes sobrang nag-enjoy na tayo, di ba? Doon very candid lang talaga, everything so natural, kaya muna, if hindi pa kayo nakapanood ng mga episodes, I think this is for you to binge watch before going to season 4 para makumpleto nyo yung lahat ng episodes. Kaya ang dami na talaga ng viewers natin, ng mga Kualizens. That's very true. Magpasalamat tayo ha dahil pinuntahan tayo ng Cup of Joe. Hindi na. Wala yan. Ay, kami naman namin din yan sa kuan manuman. So, tingin namin. Of course, we have here from Manila Bulletin, this Robert Riquentina. So ito yung question niya na grabe karampant ngayon. So as a Filipino citizen, how do you feel about the corruption issues that rock our nation today? Alam niyo, wala talagang matutuwa sa corruption. Lahat talaga tayo nagigigil, kumukulo ang ating mga dugo. Kung pwede lang talagang, kung pwede lang mag-wild tayo. Hindi natin alam kung saan tayo mag-wild. So, di ba? So, talagang lahat ng mga pinapanood natin, hindi natin alam kung talagang mag-react pa tayo. Pero, alam mo, all I can say, yun, mahuhulog pa rin ako sa prayer na Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang nakakaalam ng tama at kung sino ang nagsasabi ng totoo. So Lord, can we please give it up to you? kasi bakit? Hindi natin alam kasi na kung ano ang totoo, kung ano ang mali, kung ano ang fake news, kung ano ang... So, kaysa naman ma-stop yung buhay natin. Kasi araw-araw naman tayo may ginagalaw, may araw-araw tayo may pinapakain, may mga anak tayo. Kaysa basta buhay natin kakaisip sa mga yan. Ako talaga nilalaan ko ang prayer at sinusupport ko yung mga bagay na mga dapat isupport para lang manabanan itong mga corruption dito. Magkailan ka, uy. Magkailan ka. Meron ka ganang magkakuan ba nga. Ano, saan ito niya ito ang kuan? Uy, pero, but then again, we have to move on. Kaya ba na ako mag-mood off mo? But mga kakaibat, corruption, ang mga kalamidad, lahat, all these things shall be added. May iba, di ba katayin? May iba yung mga wording sa atin, mapagawa ka na. So we have here for our second, actually meron ka itong question number doon, hypothetical question to. Ay, hindi ako tumatanggap ng hypothetical. Ano ba yung hypothetical? Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas,
what would you do to the officials in the government? And what would you do to stop corruption? Ako talaga ang president ng Pilipinas. Pag sabi agad na ganito, first, kunwari may nagsabi na ganito, nag-corrupt yan siya, imbestigahan ngayong araw, wala na mga RA, mga ganun. Imbestigahan ngayon din. Pag malaman ang kuan, just DOJ, Justice, kulong. Next, ikaw, meron ka ni problema? Okay, DOJ, may problema? Aprobado, kulong. Kasi bakit pa natin patagalin? Pwede naman natin bilisan. At kung ako ang presidente ng Pilipinas, kuan ko na agad yan na bawal ang, pagka naipirmahan na agad na bawal ang mga, mga kamag-anak, kamag-anak. Yung kamag-anak na tatakbo ba? Political dynasty. Bawal na agad yan para bigyan ng chance ang iba na mga bigyan ng chance kung magaling pa sila sa pamumuno ng Pilipinas. Tapos papirmahan agad. Kasi walang pumipirma eh. Pagkapirmahan tapos, ikaw may problema ka din, huwag ka. O DOJ, problema, o kulong. Para tapos ang problema. Hindi na natin patagalin pa naman. Dahil kasi sa mga ganitong papeles, mga ganito, tumatagal, pinapasa pa, walang basa-basa. DOJ, problema, kulong. Bakit pa rin para wala nang gagawa ng kabulukan at kabulastugan. Matakot talaga tayo sa batas. Ngayon na natatakot sa batas kasi natin alam ko, ano ba may pasa pang papilis. Yung papilis ba, stranded ba sa kuha? Sa grab ba? Ano ba? Natin alam ko. So wala tayong alam talaga. Wala naman tayong alam. Pero kung ako lang maging presidente, kung istadihan ko yan, diretso yan. Everything, DOJ, kulong. Diretso no? Diretso na. Hindi naman, para pagdusahan, pag-isipan kung may mga pagkakamali. Tapos, kung nagpagsisiyan na, set free. Kumanta ka ng multo. Hindi na magana. Sige kong Jordan. Pagpangan nato atong presidente, Melay. And for next, napakabulong ko sa mga ganyan, hindi talaga ko dyan. Pero talagang ako talaga. kanigikan siya sa Abante. We have your June. Ano bilang naman? Ay, Sir June. Uy, pagkabante ba yan? Abante talaga ang puso ko sa pagsagot. Sir June. Mabait-bait ka ba rin ako nung kay Sir June? Hi, Melay. Hi, Sir June. Yung hapon. Ay, hapon, Sir June. Ginugal ko pa yan. Sabi ni Sabi, di ba kapabulol-bulol ka? Actually, nakakaintindi ako ng Bisaya eh. Kasi, because of the Tama pa siya. Kahit hindi ko pa basahin minsan yung caption ng hindi. Ay, wow. Salamat kay Ma'am Pero hindi Annabelle. ako makapagsalita eh. Congratulations. Pero yan medyo, I think yung gusto mong kulong ka agad, no? Matutuwa ang mga contractors. Kasi mukhang kakailanganin na mas maraming kulungan. At least, Papagawa sila ng kulungan. Maraming nagawa. pero yun nga, kulang ang kulungan. Kaya gusto mong kulong ka agad. Pero, So, madami pa rin makukulong. Bella, yan, syempre, we're so happy for you. Thank you so much, Sir June. Talagang, alam mo, Melay, in fairness to you, kahit hindi ka talaga galing sa showbiz, family, kumbaga, marami kasi artista ngayon na they're not really that kumbaga pagdating sa entertainment media, hindi sila ganun ka-close, hindi sila marunong mag-appreciate. Pero ikaw, simula pala ng press con, nararamdaman namin yung pag-appreciate mo sa pagdating namin dito. Kaya, we're so happy for you nung sinabi nga na 4th season na, huwag ka muna umiyak, mamaya pa yung okay. Pero, syempre, kasama ka na namin 4th season pala na to. We're so happy for you. Thank you so much. Pero, ang bongga, di ba? Piling namin, etong on one, Umiyak ka na. naiyak ako. Kasi naiyak ako kasi in-offer niya ako last time. Sabi niya, may papadala ako sa iyo, Sir June. Hindi, huwag na. Tapos hindi, may papadala ako. Ayaw kong tanggapin. Kala ko pipilitin pa rin. Nagpupot ako. Tinanong ko ng pinta. Sorry, Sir June. Tinatanong niya yung address ko kasi. Sa nanginayang ako. Hindi, pero yun nga, piling namin, si Saga rin piling niya, kasi may siya manood ng mga K-drama, nag-enjoy siya sa pagbasa ng
pagbasa ng subtitle, di ba? Feeling namin parang K-drama rin ng one-on-one. O nanonood kami ng K-drama na talagang pinagtsatsyagahan namin yung subtitle ng caption. Thank you so much, Sir Jun. Actually, K-drama talaga siya. Kuan drama. Kuan drama ng totoong buhay ng mga Bisaya. So, salamat talaga, Sir Jun, for appreciating the Kuan on One. And thank you for always here ba? Lalo na sa mga veterano nating mga press conferencers na talagang always talaga nandito. Siyempre, ang ating mga influencer, ang ating mga vlog dyan, mga kanan. Thank you talaga. Kaya na-appreciate ko kayo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makaputol. Season 4, ano ba kayo? Kayo ba yung reason yun na kaya pinakalat yung aming kuan on one, tapos ito na sa season 4 na tayo. Thank you so much na kami naman binibili, kami naman magsusundo. So thank you so much talaga, Sir June, at sa lahat ng mga press conference na nandito at siyempre ang ating mga vloggers. Pero yung iba kasi, di ba, parang they really, super love nila yung kanilang accounts, yung kanilang social media accounts. Parang ayaw nila mag-share sa iba, ayaw nila magpa-interview, you know. Pero ikaw, ibang klase, di ba? You really appreciate yung tulong ng lahat. Mas nakakapag... yes. Katalo sila ni Sara. Anyways, yun nga, ikaw talaga, you love talaga yung ang daming tumutulong, ang daming nagpapakalat about your show, di ba? Hindi ko yung tipong, ang dami kong followers okay na to, di ba? Oo, hindi naman kay. Sobrang kong na-appreciate kayo because kung maselan kami sa mga account namin, mas maselan din nga kayo sa account nyo. Tao din kayo, alam nyo din kung anong gusto nyo i-post din sa mga account nyo, pero ini-insert nyo pa kami. And minsan lang naman tong show dadaan. Kailan pa ko pasalamat kung tapos na tong show na to, di ba? Kaya I'm always grateful sa inyo talaga, sa lahat ng mga tumutulong, lalo na sa mga inyo na naghahatid talaga ng mga balita sa Pilipinas na may bago kaming season. Kaya thank you so much! Pero yung word mo talaga yung insert, ako natatakot talaga kami, baka pa kung yung presidente ka, mag-insert ka rin sa hindi tayo mag-insert. At saka alam nyo, yung mga ganyan-ganyan na mga usapan, ako minsan nga parang tumataas yung aking high blood ba, kasi siyempre mga citizens naman tayo, pero pinagpapasa Diyos ko na lang kasi siyempre ano pang masabi natin, tapos pag masabi natin, mapagsisihan pa natin sa pagdating ng panahon, because we are not perfect na guys, diba? So, grabe talaga sa inyo. Pero yan, Melay, no, isa pang kinahabi namin sa'yo, tuloy-tuloy yung pagganda ng career mo. Even yung mga balita about you. Kasi dati ayaw kang tantanan dun sa mga issues sa inyong dalawa ni Jason. Pero ngayon talagang very open, naging very open din kayo kasi like sinasama mo na siya sa mga posting. Dati hindi masyado eh. Oh. Diba? Kasi yung dati hindi ko siya sinasama, Sir John, away kami nun eh. Away kami nun. Pero ngayon na sinasama ko siya, ibig sabihin talagang boom, mga aming pag-ibigan. And char-char lang naman. Pero, kuan talaga noon kasi pag may mga maghiwalay na top 1, kung maghiwalay sa ganito, top 2 agad kami. Ilalagay agad kami sa top 2, may lason. Ano ba problema na? Ano ba yung problema? Kasi hindi ko nga nasasama si Jason sa post. Dumating kasi sa post na time na sinabi ni Jason na huwag mo muna ako isama sa mga post. Kaya gusto niya muna ng private life. Mag-focus po na siya sa kanyang private life. So, parang siguro nagigil ang mga tao na makita siya. Kaya nung sinasama ko siya na hindi na niya alam na pinopost ko. So, ngayon pag away naman kami. So, may mga ganun na kami. Pero, anong reaction niya? 4th season ka na? Sobrang happy. Siya talaga ang very number 1 supporter talaga kasi siya talaga ang nag-push sa akin sa heels. Kaya nahulog ako. Siya ang nag-push sa akin na mag-host ako. So sabi niya na for this moment para magkaroon ka ng time sa pamilya mo, host ka muna pero huwag ka muna magka ng mga teleserye kasi siyempre madaling araw ng oras. Host ka muna para magkaroon ka ng time sa pamilya mo at sa anak mo. So, ano mas mataas ang tingin? Kasi sabi niyo, huwag teleserye. So, eto, kasi ang lakas-lakas nito, ha? Grabe. Sir Mike, hindi ka na magkakaroon. Siyempre, bago naman usapan ng TNK, may NDA na tayo niyan. Pero kung walang NDA, pwede natin sa usapan. Ibang araw na lang. Pero,
feeling namin worth it ka naman. Sobrang pagka-worth it, Sir June. Sino po mabibigay na ganitong trabaho at saka meron pang mga product na nagtatrust sa amin? Kaya sobrang Nakita ko nga ang dami mong endorsement. Grabe. Hindi tsaka dito sa Kuan-Unuan, talagang dito na lang iniinsan. Kaya diba nung dulo ng video na nagbebenta na ako? Pinapabenta nila ako. Kasi siyempre, kita mo talaga na ang dami talaga nagtatrust sa Kuan-Unuan. Lalo na mga Bisaya na gusto na lang ibenta sa Visayas at Mindanao. So may live selling pala. Ang mukha silang live selling, pero ang tawag dyan yung subtle way, at para lang siyang tawag yan, parang low-key ka lang. Low-key. Pero yan, thank you and we're so happy for you. Thank you so much, Sir Joe. We're expecting na tatagal pa lalo yung minor season for ito, di ba? Next na si Salve. Hindi napagod na kayo kaka-season natin, no? Ito na si Salve, next na siya. Okay. Ate Sabs. Like, pinanakita sa Korea, parang ambassador ka na sa Korea. Wala mo ma-offer na mga project doon or let's say, yung drama, gano'n. Wala nang nag-offer. Simula nung napanood nila yung huling channel. Thank you, Lord, sa KTO Korean Tourism Manila for trusting our family na maging ambassador. Pero thank you, Lord, pa rin kasi kahit pamukha na kaming ambassador, talagang kinukuha pa rin nila kami kasi ang dami namin dinadala doon. Pero binibigay pa rin nila ang best para maging comfortable ang tour namin sa Korea. And yun lang ang mga offer sa amin, yung mga mag-tour doon. Pero yung mga K-drama, yung mga kuan, wala naman. At siguro walang mga mahas ni Ate Sabs. Kasi hindi nila alam kung bakit natin tinatanong yan sa inyo. Pero naikot ko na yung buong South Korea pa. Hindi ko pa naikot kasi nung isang araw, parang hindi pa ako tinawagan nung ang mga pulis doon. Parang ako magsisensos doon. Hindi ko pa naikot talaga. Pero last time ang inikot ko Seoul. At yung dinala kami naman ngayon, nung pangatlong punta namin is sa Busan. Busan is good, the best talaga ang Busan ang masabi ko sa inyo. Iba din siya sa Seoul. Kasi ang Busan may pang-party na, may beach na, may city na siya. Seafood. Sa lahat, may seafoods pa. Kaya ang sarap talaga sa Busan. Alam mo, ayoko nang umuwi. Pero siyempre, nung nakita ko yung mga bayarin, napauwi ako agad. Pero yun Train kami. Train to Busan. Alam mo, na-realize ko, kami palang mukhang zombie doon. Kami family. Kung saya ng breaks na tayo. Pero meron yung maabagan namin sa 2026 sa iyo at sa Ano no? Ano abangan mo? Kanang lagi naman akong ganito, hindi naman talaga ako nagsasabi kung ano ang abangan kasi natatakot baka anong gawin niyo sa akin. Hindi ko sinasabi. Wala pa akong alam kung anong yung mga project. But then again, may mga project naman na tinatanong-tanong. But then again, siyempre may mga tinatawag naman tayo mga NDA. And hindi ko alam kung sasabihin ba natin, baka hindi naman matuloy, everything is possible. Diba? So, marami pa rin naman abangan. Basta lagi lang talaga ito sa Kapamilya Network talaga. Thank you so much. Abangan niyo lang ako dyan sa labas. Thank you so much for Tumayo those ako eh, questions. So moving forward, we have Manila Times, Ms. Tessa Ariola. Hello, hi. Hello, Miss Tessa. Magandang tanghali sa inyo. Yes, sa imo, sa iyo. Yes. Melay, di ba nung nagsimula tayo sa one-on-one, one of the things that you said, ang goal talaga rin ito, para mapakita rin ang kakayahan, yung kagalingan din ng mga Bisaya. And in terms of showbiz, we used to say that kapag Bisaya kasi right away ilalagay sa comedy, dahil sa accent and all of these things. And I think you wanted to show that there's more to the Bisaya than pagpapatawa, pagka-comedy, and all that. Ano ang, sa tingin mo, ang napakita mo sa lahat, not just the Philippines, pero sa ibang bansa din, tungkol sa mga Bisaya in the last 3 seasons of One-on-One? Ang napakuan ko sa buong mundo ba ito, ma'am? Bakit gusto mo kalahati lang or sa may Europe lang? Sa may Europe lang. Ang napakuan ko sa mga kuan, ang Bisaya talaga is very real, very authentic. Authentic naman tayo lahat. But then again, ang mga Bisaya is, hindi kami, parang kami risk taker. Risk taker. Kung
Kumbaga parang hindi namin alam, wala kami pakialam kung ano ba, kung mababash ba kami sa mga language ba namin, mababash ba kami dito ba sa mga daway kami mag-pronounce. But we have to ipakilala talaga ang totoong kami. Kaya naman, minsan talaga na kukuhan kami, na bubuli kami because of our country. But then again, hindi naman din kami masyadong parang iyakin. So, yun ang pinapalaganap namin sa buong kuan na mag-iaambag din ang mga Bisaya. And that's us. It's great. Thank you so much, Ma. Tapos, I'm just wondering, hindi naman nauubos ang mga Bisaya sa showbiz na i-guest? O Yes. anong plano in the coming seasons, hindi lang sa 4th, sa 5th, sa 6th? Marami pa ba tayong Bisaya hindi na i-interview? Uubusin talaga natin ang mga Bisaya. Talagang hindi pwedeng hindi natin maubos. Kahit ayaw nila magpa-interview, pipilitin talaga natin. Talagang pupusan sa rin. Gagawin, pilitin mo. Hindi, talagang kasi marami pa tayong mga Bisaya. Lalo na ngayon, nandyan pa sila Miss Annabelle Rama. Hindi pa na-interview. Ellen Adarna. O, diba? At saka, Manny Pacquiao, our very own sa Jensen. Jinky, Nani Junisha, marami pa talaga tayo hindi talaga na-interview. So, talaga, please wash out. Maghugas kayo sa labas. At least ka nang watch out na yan. Kung tatayungin talaga namin na magka-time sila para ma-interview namin sila. And finally, in the last few seasons, ngayong papasok ka na sa pang-apat, how would you rate yourself as a host? Ano ng mga natutunan mo at sa tingin mo nag-improve at nagbago sa'yo? Thank you, Lord, na kaya talaga mag-rate sa sarili natin. But then again, siguro I'm gonna rate myself with a rated PG. I'm gonna rate it with 5 because I'm learning every day. I'm learning pa rin sa mga co-host ko, sila Ate B, sila Robbie D, kung paano magaling ng host talaga. Kasi sa PBB talaga, nagnganga pa rin ako sa kanila. Sila yung mga halimaw talaga sa hosting. So, I will rate myself 5 and thank you for kanang sana hindi kayo mag-bash sa 5 because for me, because kasi parang kahit pa paano mayroon na rin akong parang nakuan niya, tutunan din sa hosting. So, you're very humble. You're doing so well. Ayan lang, iyak na siya. Eh, sa ano naman, sa kagandahan, yung kagandahan mo nung season 1, ngayong season 4, kano na yung itinaas? Parang nag-fluctuate siya. Parang nag-fluctuate siya, ano na yun? But in other ways, you've evolved. Thank you. Ibang ano pang mga bagay na nag-evolve sa inyo at nag-grow? Ako talaga nag-evolve talaga kami sa kuan-kuan, lalo na sa mga staff namin, sa mga ini-interview namin sa mga Bisaya. Kasi almost sila lahat kasi ng mga celebrity na i-interview namin, same yung experience na sa pag-Bisaya ka kasi, lalo na pag nandito ka sa Manila, nakakatakot makipagsapalaran. Kumbaga parang mga Tagalog na pupunta sa ibang bansa, parang OFW na makikipagsapalaran kayo sa ibang bansa. Ganun ang feeling namin ng mga Bisaya na pupunta sa Manila. So, yun talaga ang na iba yung feeling nila, iba yung mahinarap nilang mga takot ng mga celebrities. But then again, lagi mo ginagamit ng but then again, no? Parang 20 naman. Nilalabanan pa rin, kinaya. Kaya sabi ko talaga, huwag talagang i-embrace ang takot. Makikita mo sa lahat na nila na wala ka talaga dapat, yung choice mo lang talaga is lumaban. Kasi yung pagka no choice mo na lumaban, maganda ang kinalabasan. Congratulations and we look forward to seeing Thank you so much, Ma. Thanks, Ms. Tessa from Manila Times. So, meron tayong national hero, meron din tayong a true national host. Inaano siya ka-iconic, guys. Inaano siya na grabe kang impact sa atong kinapoy, especially sa among mga taga-Bisaya. Oh, di ba? And of course, we have here from kumadco.com, si Don Bueno. So, sa dami daw ng naging guest mo na sa show, sino ang may pinaka-interesting na story and why do you think so? Actually, lahat sila interesting. Pero meron talagang sobrang interesting eh. Na talagang na-amaze ako sa kuan niya, sa buhay niya. Iniisip ko ba, makahintay ba kayo? Pero lahat interesting lahat Pero meron talagang yung kuan. Ang interesting talaga na ngayon lang na-gets nila na Bisaya pala si Kay Abad, si Ate Kay. Very interesting because hindi talaga siya pure blood Bisaya. Ang pure blood talaga si Paul J.
Pero nakapagbisaya para siyang pure magsalita ng Bisaya. Kung mapanood nyo, panoorin nyo na para magdagdag kayo sa views namin, ha? O, panoorin nyo, bakit? Karami talaga sa Bisaya. Ambot sa imo day, andyan po kabalo day. Kanang pulo, asa man ka? So doon ako na-amaze kay Paul J. Sabi kasi ni Paul J na pag sa bahay, ibisayaan mo ang mga anak para matuto sila at para hindi sila ma-left out. Kaysa Cebu man sila nakastay. So, yun talaga na. Tapos, ang ganang very Bisaya pa rin yung kanilang pamumuhay kahit mayaman sila. So, alam mo yun, na-amaze ako na, yun ba ang tanong mo? Kurara po na ginagawa, a prayer can move mountains, ang love can change language. Ay! Grabe si Jeff, no? Kaya rin ang gugma, no? Na kung Tagalog ka, o naging partner na Bisaya, wala kay choice kundi ma-learn ko ng iyang language. Yes, kung mahal ni mo, imuhang ko ang partner. Oh, diba? Thank you for that first question, and we have our second question here. Tapos yung matutuluyan mo, Uruguay, no? Ganun din magsalita, no? Marami problem mo. So recently, gorgeous Cebuana actress Ellen Adarna divulged into some things on social media. Divulge? If, like, sa akong ganin, itong English ba, sa ano, mabis? Divulge. Saan po po sa divulge? Divulge. Ay, divulge. Oh, divulge para kuan-kuan na. Divulge some things on social media. If she was your next interview, what questions would you ask her and why? Siyempre, ang i-question ko talaga sa kanya kasi talagang nung isang araw, alam ko lahat, nagtatrabaho yung lahat, nagsusulat ng mga script ng mga press conference, mga nag-TikTok ang mga influencer, pero ang mata nila nandoon sa social media ni Juan. Ni Ellen, nakagano'n nakabang ko sa first day Juan eh. Pero siyempre, ang itatanong ko sa kanya is, how are you? How are you now? Kasi siyempre sa ipagdaanan niya ba, kamusta siya? Kasi as a mom, tatanungin talaga natin kung paano niya nilalagpasan or kung nalagpasan na ba niya. Unsay mga tips na paano ni mo makayanan. So, how are you? Tanong yun sa'yo. It's for you to find out. It's for you to find out. Pero siyempre, kung bibigyan tayo ng chance na makapag-usap, makatanong sa kanya, because at the end of the day, wala pa rin naman tayong kinalaman sa relasyon nila. Diba? At the end of the day, tayo palang, mayroon din tayong mga sariling relasyon at meron din tayong mga sariling mga problema sa ating mga relasyon. So, respect, we respect, pero siya kasi ang nag-divulge, no? But talaga, siguro, hayaan natin siya na mag-open up kung ano yung kaya nang i-open up. Kung hindi naman na kayo i-open up, i-open close. Diba? Masimple lang na. Thank you. Thank you. We have here from Stars Photo, si Sir Alan Sancon. Ito yung question niya. Sir Alan? Sino yung pinaka-memorable mong interview sa mga naunang season 3 ng show mo? Yung touch ka talaga at nagulat yung revelation niya sa'yo. Revelation? Actually, parang nakalimot ako ba, pero madaming mga revelation talaga ng mga in-interview ko sa kuan-kuan. Ay, nag-iisip na naman ako. Pero siyempre, ang mga, kasi hindi ko naman, ako kasi daw yung mag-interview sa kuan-kuan is kung ano yung gusto nila, yung excited silang ikwento. Kasi hindi naman tayo pwede maging chismosa talaga na kung ano yung mga, ito pala nangyari sa kuan. Ay! Si Kuan pala! Kaya sila mga Bini, Sila Bini. Si Kuan pala ang revelation ni... Kalimutan ko si Kuan ba? O di ba, hindi nyo malang? 5 words, English ka? Isip ko si... Hindi ka nang Kuan, baga nang... Singer si Kuan. Juan Carlos, si JK. Kasi parang natakot ako ba kay JK kapag itanong sa kanya yung kung ano ba yung parents niya, about yung past niya. Tapos open naman siya kasi pero hindi naman, ang lalaki ba, hindi mo ba yung open up yan ha? Pero na-open naman pala siya kasi matagal na palang open din sa kanya na ganito ang message. Nakakatakot lang itanong kasi syempre, it's a private life. But then siya, open naman siya. So, nakuha ko na, ay, may sabi ito pala yung pinagdaanan. Ba't din ka ng kuhan ka, no? Cool ka pa rin, no? Sa lahat ng mga experiences mo sa life mo. Kung ano yung pinagdaanan, tanawan ninyo, panoorin nyo sa kuhan ng kuhan. Yes. Actually, kanina napanood ko yung interview mo ni JK. I think the good thing about that
Mela is mayroon siyang certain charisma na when you talk to her, sobrang warm niya na ako, willing ko to let loose, I just wanna talk to you. So siguro yan yung charm mo sa mga Bisaya. And that's why I can't wait sa mga next interview, yung mga stories lang. Kasi sobrang interesting talaga sa mga, especially sa mga artists, sa mga Next, ikaw na ikuan ko. Ay, ikaw na tayo. At sa ginawa ko siya. Salamat kaayo. And for this next question, sino naman ang dream mo pang ma-interview na personalities dito sa season 4 ng Tuwan-Tuwan? Ako talaga, ang dream ko talaga, our very own Manny Pacquiao and Miss Jinky. Kasi masarap sila. I'm sure, napanood nyo na sila sa maraming interview na Tagalog, pero gusto kong panood sila sa Bisaya. Kapag Bisaya kasi iba talaga yung feelings. And then gusto ko rin ma-interview ang kambal ni Miss Jinky at saka si Miss Janet. Kasi kung paano talaga ang sisterhood nila, nakambal sila. And through thick and thin talaga sila nakambal. Mahal talaga na lang isa't isa. At syempre si Ellen Adarna. Gusto ko kasi, kung hindi man niya pag-usapan yung ang past na itong mga nangyari, wala akong problema. Gusto ko na siyang kamustahin at gusto ko lumabas yung pagka-Bisaya, mga experience sa mga Bisaya noong unang panahon na iba talaga ang mga Bisaya, na iba talaga din magmahal, iba din maging matapang. So, sila ang mga gusto kong i-look forward. Pero medyo wala pa akong schedule, so mag-backward ko na tayo. Manood ko na kayo ng season 2 at season 3 and 1. Looking forward, Ana, sa yung season 4. I-break natin yan, ha? Manood pa kayo yan? Okay. Okay, ma'am. And of course, from Random Republica, from Miss Kate Adahar. Congratulations, Melay, sa dami nang na-interview mo. Sino so far ang pinaka-memorable? Ay, natanong na sa kanil. Si JK. Okay, si JK naman lang. We have here from Metro Style, from Sir Lance Joseph Martinez and Mariel Baloga. Looking back from season 1 up to season 3, what would you say has been the biggest challenge for you as a host of Tuwan-Tuwan? Alam mo, ang biggest challenge talaga sa akin is, hindi pala biggest challenge, nag-throwback lang ako ba? Nag-throwback na ako nung unang panahon. Ay, nung kakastart pa lang ng Tuwan-Tuwan, nag-isip ako na, paano ko kaya ito gagawin? Paano ko mag-interview? Pagka kinakabahan ako, kasi siyempre, minsan nag-iisip din naman ako ng masama sa sarili ko na parang, deserve ko ba ito? Baka naman sabihin ng guest ko, parang mas deserve niya ba na makakaya naman? Because I don't want naman na mag-feeling as a host. Kasi pag host na kailangan talaga, parang medyo mag-feeling ka talaga na you own the show. But nung una-una kasi medyo nahiya pa ako na i-own ang show. And nahiya ako paano i-embrace yung show na Bisaya. Pero ngayon, alam mo, ngayon nakamove on ako dun sa kuan na yun, sa era na yun ng buhay ko. So, totoo pala yung pag may pasukin ka na kuan sa buhay mo, bagong experience sa buhay mo, medyo matatakot ka talaga. Gawin mo lang. Huwag ka lang matakot, gawin mo lang. Everyday ka lang pumasok. Huwag mong pakinggan yung takot, kasi hindi ko share yung takot. Ngayon ko lang share sa inyo. O, di ba? So ngayon, hindi ko lang share, nilabanan ko lang, nag-aral lang ako sa script ko. Tapos ngayon, comfortable na ako sa kung ano. Parang gusto ko na nga mag-interview ngayon eh. Pwede bang So talagang, totoo pala yung, andyan yung takot, pero huwag ko lang pakinggan. Oh, yeah. Yung mga challenges, that's how you grow eh. Yes. That's how you own your thing. Okay. Yeah, sobrang ganda ng story na yun. And of course, with your family, now, sensation kayo online. Grabe. Netizens are wondering, how do you plan to celebrate Christmas this year? And are there like any early holiday plans already lined up for the Kamsami family? Thank you so much talaga, Lord, na nagkaroon tayo ng time ng family Christmas koan. And then, malapit na magka-stick itong ating press conference ito, magkailangan na ng upuan kasi na nakadalikod. Ang thank you, Lord. So kami, nakaplano kami, kasi last year, nag-Korea kami, kasi dinala kami ng KTO last year eh. Nagkuan kami, nag-snow kami. Ngayon, balik naman kami from malamig nung kuan last year, ito sa pinakamanila naman kami sa Jensen. Dahil andun ang mga, siyempre, papa ko, mama ko, hindi namin sila kasama ng Christmas. So, doon kami mag-spend ng Christmas sa halagang 90 pesos. Bakit kailangan mag-spend, no? So, doon kami mag-spend ng Christmas. Pero, mag-early Christmas na rin kami sa Mindoro. Saka kami uuwi ng Jensen. Sino gusto sumama? Magpalis na lang mamaya. Actually, ano gusto mong itan na sa kanila? Very cute yung Kansami family mo talaga. Thank you so much. And this final question from Certified Kapamilya. Ay, salamat kay Mene. Humikap na doon mo, nakagano.
Jason. Naghintay na lang ng kuwan ba? Sir Jason Laluna. Jason. How do you think the show has evolved since season 1? The show must go on. Ano sabi mo? Paano daw nag-evolve yung show mo from season 1? Yun yung tanong kanina, no? Oo, yung tanong kanina. Involved na rin siya talaga. Involved na siya nag-evolve during the times na talaga. Mas nag-evolve siya nung may mga product na pumasok. So, thank you so much sa mga product na pumasok. At the evolvement is now going on. And for you as a host, ate, ano yung pinaka-na-appreciate mo sa journey na ito? Ang pinaka-na-appreciate ko sa journey na ito is walang iba kundi ang lahat ng mga nandito, lahat ng mga sumusuporta from day 1 to since day this. Hindi ko alam kung ilang day na ito, but sa lahat ng mga sumusuporta talaga, forever talagang grateful, lalo na kay Direk Lauren. Direk Lauren, I always love you. Because si Direk Lauren talaga ang nag-isip ng kwento, sila ng team niya, sila ang nag-push talaga ng show na ito. So thank you so much, Direk Lauren. Binigyan mo ako ng show na sobrang dear at sobrang lapit sa puso ko. And I love you, Direk Lauren. I hope, I hug you so much because si Direk Lauren is may pinagdadaanan mo yun ngayon. Ba't ko po sinabi? And of course, we have also questions from regional media. Regional media. Pwede natin ma-play dito sa atin. Okay. Talaga grabe na ang tanong mo. Yung wala ng mga tao, yung waiter na natin, pero tanong pa rin ang tanong. Isip kanhi nagtubo sa simbahan. Unsay tubag nimo sa pangutana? Aduna ba'y Ginoo? Kung ang nangutana namatyan mo kapamilya gumikan sa naitabo nga bagyo ligo dinhi sa Subo. And finally, unsa alam nimo ang lisod kaayo tubangon nga pangutana? And nga naman, more power. Ayan. Grabe ka power. Nag-good luck siya sa akin. Naghingi siya ng more power kasi grabe ka power yung tanong niya. Kasi yung tanong niya, ano daw ang masasabi ko sa gobyerno? So nasabi ko na kanina. Pangalawa, isip na nag-alagad sa simbahan. So, isa sa mga nagsaservisyo talaga sa simbahan, ano daw ang nasabi ko sa corruption? Kaya nasabi ko na rin kanina na talagang karami talamak na talaga ang nangyayari sa atin dito. Kailangan na talaga natin magkaroon ng, alam mo yun, yung clear talaga na kung ano ba talaga ang totoo at ano ba talaga ang hindi. Because lahat na lang tayo parang nasasway ba. And then, yung pinakahuling tanong niya is, ano ba ang nararamdaman mo sa mga nangyari na mga naapektuhan sa baha? So yun, nasagot ko na rin kanina. Grabe ang pagkahabang ng naramdaman ko. Pero ano daw ang pinakamahirap pala na itanong? Ang pinakamahirap na itanong ko sa kanya, saan gawa ang semento niya? Hindi, ang pinakamahirap na tanong talaga is, yun ang pinakamahirap na tanong. Ano yung tanong nila? Actually, may mga tanong talaga, specifically, depende doon sa tinatanungan mo. Mahirap talaga itanong kung tatanungin mo, magkano na ang utang mo? Nakabayad ka na ba? Mahirap talaga kung ano yung pinagdadaanan niya, mahirap yung itanong kasi very sensitive pa yung tao. So, yun ang pinakamahirap na tanong na itanong. Even the question of, are you happy? Yeah. Pag may pinagdadaanan ka, medyo masakit, isagutin yan ha. Talagang agad yan. Hello, Melay. Uy, parehas kami ng ngipin talaga. Talagang lumusok talaga yung paningin ko doon sa pinagkalubugan ng mga. Salamat sir sa katanungan mo sir. Dapat si sir pala ang ko no. Palagyan na siya ng buhok no. Pwede siya maging ko. Sino ang gusto kong ulit-ulitin na guest?
is walang iba kundi none other than my Mika Kim Chiu. Lalo na ngayon na meron siya The Alibi, di ba? So, gusto kong interviewin siya kasi ngayon din kami magbarkadahan, medyo hindi na rin kami masyado nakita-kita. Kami nila Ate B nakita-kita kami, pero si Mika, hindi namin siya nakikita kasi sobrang busy talaga niya for the showtime, for the Alibi, kasi tinatapos nila ang Alibi. So, sabi namin, ang dami po namang Alibi. So, siya ang gusto kong maka-interview ulit kasi marami pa kaming dapat pag-usapan na hindi nyo pa alam na mga kabuangan ng mga Bisaya niya. So, si Happy ka sa love life ni Kim. Happy ako sa love life ni Kim Chiu. Actually, kami na mga friends talaga niya, wala kaming kaalam-alam sa love life niya. O, di ba? Gusto niya pa mga char-char ako. Wala talaga kaming kaalam-alam. May love life na ba siya? Hindi! Ang mukha ko, alam niyo, may ako pag-sinungaling. O, di ba? So, hindi ko talaga alam kasi kami ng friendship is grabe ang respect namin sa isa't isa. Hindi naman kami nagtatanong na, yung jowa mo na ba si Kuan, si Paulo? Wala hindi kami ganun kasi kumbaga, kanang very pure ang gusto namin na mag-banding because gusto namin kabanding. Hindi kaya gusto namin malaman sa'yo kung anong chismis sa buhay mo. Pero hindi pa namin alam yan. Wala akong alam-alam. Mabuti alam nyo. Kailan pa? Happy siya ngayon. Kung alam mo kung happy si Mika Kim Chiu, sobrang happy ako sa kanya. Because deserve niyang maging happy sa lahat ng mga pagka-generous na binigay niyang blessing sa atin lahat. Ako isa ako sa naampunan ng blessing niya, lahat tayo. So, kanang deserve niya kung ano man ang decision niya sa buhay, kung anong gusto niyang sa buhay, let's be happy to her. Huwag na tayong maraming alibis. Hindi ka talaga pera. Ano ba yan? Diba? Mas alam niyo ba, ha? Okay. Grabe good kayo. Kung mga amiga. Amiga Kim Chiu. And for everyone's information, you can watch her show from I1 and of course to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Kaya mag-click and subscribe na kayo. And of course, Ate Melay, please do the honors to your supporters, mga Kuanizens. Yan, Kuanizens, please, don't prove I'm right. Na talaga namang gusto nyo talagang panoorin itong kung ano-ano man dahil nag-stay kayo. Akala ko may iwan na lang yung mga lights man at mga audio man. Pero nag-stay talaga kayo. Thank you so much. Sa ating mga influencer, napaka-busy ito, pero pumunta talaga dito. I love you all, ha? At sa ating mga vloggers na nandito, at sa ating mga press. Nagdugdok lang. Press lang. Sa mga pressers, thank you so much talaga na nandito talaga sila, no? Wala talaga ako masabi kundi thank you dahil kailangan namin ng tulong nyo. Nagpapakumbaba ako sa inyo na kailangan namin ng tulong ninyo na mapalaganap itong Kung Ano Man Season 4. And it will all because of you kung maging success itong Kung Ano Man Season 4. And thank you din sa mga product na nag-trust sa akin dito at magbigay din sa inyo ng mga blessing na talagang pagod na kakabigay sa akin. Kasi mga iniikot ko ang Maggie family, Palawan Pay family, at syempre, ayan, Unilab family. Thank you so much. Ayan, Palawan Pay family, Palawan Pawn Shop. Pag Palawan Pay na kayo, mag-download kayo ng Palawan Pay. Kasi, bakit? One of these days, sa Pilason YouTube, mag-share ako doon ng blessing. Mamibigyan ko ng worth 100,000 na kuan. Isa-send sa Palawan Pay. So, I want to kuan you. Kuan din nyo naman alam kung anong gusto ko sabihin. I want to kuan nila. Mag-download na kayo ng Palawan Pay. Manood kayo ng live. At tapos pag mabasa ko ang inyong account doon, isa-send ko agad ang inyong Palawan Pay. Para Merry Christmas ninyo sa Palawan Pay. And then, Maggie Magic Chicken Cubes. Thank you so much, Maggie Magic Chicken Cubes. Ayan na nga, oh. Magluto lang kayo, ha? Mas malaki pa yung lagayan kayo sa loob, no? Okay? Derek Lauren, I love you, Derek Lauren. We will love you and we will hug you later. Punta kami sa'yo. Miss Jeannie M. Ocampo, Ma'am Jeannie. Thank you so much, Ma'am Jeans. Miss Elaine Uy Kasipit. Thank you so much, Ma'am Elaine. Mr. Richard Reynante. Thank you so much. Sierra Borlongan. Thank you so much. A.A. Mercado. At Miss Matel Sullivan Celestino. Ana Buena Viaje. Ginawa ng delivery si Mang Kuano sa ating kuan. At Ana Cabral. Mars Von Hotea. Aking Mars na talaga namang I see you at your lowest and I see you at your biggest. But I didn't see you at your thinnest. At syempre, Sir Mike Magsaysay, I love you, Sir Mike. Siya yung sinabi
Alam ko kayo na may mga maintenance na pero laban pa rin si Sir Man. Ayan. At siyempre sa lahat ng bubuo ng One Production Team, Ma'am France, Prexy, maraming salamat sa lahat ng mga team. Ang glam team ko, ng mga kamukha ko lang din. Ayan, bawal na hindi ko kamukha. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Thank you talaga. I love you all. Netizens, yes, thank you for joining us today. And of course, congratulations po to our Kuanti, Miss Melay Cantiveros Francisco. Atong palakpakan, guys! Uy, thank you so much sa inyo ha. Kasi kanang salamat talaga. Wala talagang salamat. Sabi lang kayo kung ano mga kuanan nyo kay magkuhan ako ha. Hindi na lang alam ko ano.